Narito na naman tayo para sa isang nakakakilig at napaka-sweet na love story nila Kalingap Edu at Viancy. Ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng kanilang love story, pinigla nila ang mga viewers noong ang kanilang setting ay hindi na sa bahay ni Viancy. Makikita natin na sila ay pumunta naman ngayon sa isang mall. Naghihintay si Kalingap Edu sa pagdating ni Viancy. Kahit naman napakatagal ni Viancy ay talagang matyaga siyang naghihintay para dito. Maya-maya naman ay dumating na si Viancy na may suot na napakagandang damit, kaya naman litaw na litaw ang kanyang kagandahan sa araw na iyon. Parang nahulog na naman talaga si Kalingap Edu at in love na naman ang kanyang mga mata dahil napakaganda ni Viancy sa kanyang suot. Humanga na naman ang Kalingap team dahil napakagalang pala talaga ni Viancy. Isa-isa siyang nagmano sa Kalingap team at nakipag-appear. Kung nagtataka ang lahat kung bakit sila nasa mall ay dahil sila ay magsha-shopping, bibili ng mga damit para sa birthday ni Carla. Si Carla naman ay isa sa mga Kalingap Angels din ng Kalingap team. At dahil napakabait talaga ni Viancy at maraming humahanga sa kanyang supporters ay may nag-sponsor na naman sa kanya ng napakalaking halaga para sa kanyang damit na susuotin sa party. Yan. Pili ka na. Ito, ibang bagay. Ito. Kung maganda, di ako marunong sa ganito. Mahal po. Ha? Ang mamahal po. Mahal. Walang mahal. Sige na, pili na. Ang mamahal po. Ha? Mahal ba? Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil sinamahan niya ngayon si Viancy na mamili ng kanyang mga damit. Samantala si Viancy ay nananatiling nakatayo lamang dahil nga nahihiya siya dahil sabi niya ay napakamahal ng mga damit sa bilihang iyon. Hindi daw kasi siya sanay na bumili ng mga ganon at para sa kanya ang ganoong pera ay magagamit pa sa ibang paglalaanan. At humanga naman ng mga viewers kay Viancy dahil kahit libre ito ay hindi niya pinagsasamantalahan ng mga bumibili sa kanya. Gusto niya pa rin talaga na magtipid at kung ano man lamang ang ibibigay sa kanya ay magpapasalamat talaga siya. Sige na. Kahit pa mahal ito, bibilin natin yun. So, ay, grabe, mahal pala. 3,000. Pero, pag kinulang tayo, mahugot na lang ako dito sa bulsa. Try mo na. Sige na. Oh, sukatin mo na. Kahit siguro ang mga staff ng bilihan na yon ay nagtitinginan sa kanila dahil napaka-sweet nilang dalawa. Napaka-humble talaga ni Viancy dahil alam niyang mahal ang mga damit doon kaya ayaw niya sana talagang bumili. Ngunit napakapili talaga ni Kalingap Edu kaya naman napapayag na niya si Ate Viancy na pumili ng damit. Noong makapili na si Kalingap Edu ng damit na feeling niya ay babagay kay Viancy ay pinasukat niya na ito sa fitting room para naman malaman na nila kung ano ang itsura niya. Matyaga siyang naghihintay sa labas ng fitting room at hinihintay si Ate Viancy. Maganda. Bagay sa'yo. No. Okay lang ba sa'yo? Ha? Try ko mo kong isipin. Taga lang. Sige, bihara ka. Ha?
Ano? Mapalit po. Sige, palit na. Napakaganda talaga ni Viancy kaya kahit gaano kasimple ang damit o gaano man ito kaganda ay nag-standout pa rin ang kanyang sariling beauty. Kumuha pa nga ng iba pang damit si Kalingap Edu na tingin niyang babagay kay Viancy. Kahit gaano ito kamahal ay okay lang daw. Ito, merong mas maliit dito, saka may iba ring design. Ito, para mas bagay sa ito. Mas bagay sa iyo ano yung fitting niya. So, okay. Try mo yung... Wala akong masay. Ganda. Try mo yun. Wow. Yan. Yan naman. Mas maganda. Grabe. Grabe. Mukhang mas mahuhulog pa si Kalingap Edu kay Viancy dahil napakaganda talaga nito at kakaiba talaga siya. Kahit naman napakamahal na mga damit at kulang ang budget ng binigay ng sponsor ay dinagdagan na lang ito ni Kalingap Edu dahil nagandahan talaga siya kay Viancy. Kulang yung budget. Dinagdagan mo na lang. Ay, grabe! Mo talaga, Ton! Dinagdagan mo? Grabe talaga. Ang lakas mo talaga. Walang... Pagkatapos nito ay naggutom na nga sila kaya naman niyaya ni Kalingap Edu si Viancy sa isang coffee shop at doon sila nag-usap-usap habang kumakain. Napag-sweet naman talaga nila dahil pinagtimplahan pa nila ng kape ang isa't isa. Ito ay timpla ni Kalingap Edu. Sarap to. Specialty ko to eh. Ayos ba? Sige, ikaw na. Hindi na agad pinakuha mo. Kunin mo na. Grabe. Napakaganda mag-timpla ng kape. Mas lalo pang kinilig ang mga viewers noong ginantihan din ni Viancy ang kabaitan ni Kalingap Edu. Pinagtimplahan niya din si Kalingap Edu ng kanyang kape. Matapos silang kumain doon at uminom ng kape, ay dumiretso naman sila sa isang dental clinic upang ipacheck ang ngipin ni Viancy. Pagkatapos noon, ay hinatid na ni Kalingap Edu si Viancy sa sakayan ng jeep. Samahan na kita. Kaya ko na po. Grabe. Basang-basa na ako ng ulan. Iiwan mo na lang ako dito ng ganito. Lubos-lubosin na natin hanggang sa inyo. Ihatid na rin. Wala na. Hindi na magbabago. Sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap Edu dahil hindi niya talaga papayagan si Viancy na umuwi ng mag-isa. Kaya naman, sobra na naman ang pamumula at kilig ni Viancy sa mga ginagawa ni Kalingap Edu. Bigla ba naman siyang sumakay ulit ng jeep? Akala niya kasi ay aalis na talaga si Kalingap Edu. Halatang halata na talaga si Kalingap Edu sa kanyang mga ginagawa. Halata na napafall na rin siya kay Viancy. Ba ang pupuntahan ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako
pumunta sa bahay niyo. Baka ibang isipin mo ah. Baka isipin, alam ka na. Tapos na. Bye-bye. Bye-bye mga kalingap. Siguro po ako ng bahala dito. Punta na kami. Grabe talaga ang pagpapakilig ng tambalang ito ngayong araw. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang subaybayan at suportahan. Ganun na din ang Kalingap team na sumusuporta sa kanilang dalawa. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!